At nagtanong si Chu Ziyu kay Meng Dai na kung bakit daw niya pinili na habulin siya noon upang bumagsak. At maging sila daw lahat noon ay tinatawag siyang Demon Chu. Ngunit may nagawa na ba siya noon na anumang bagay na nagtaksil sa mga uri ng mga tao? Ang lahat lang naman na kanyang pinatay noon ay ang mga tao na mayroong nagawang masama sa kanya. At hindi din siya pumapatay noon ng mga inosente na tao dahil kapag hindi nila siya papatay noon sila ang papatay sa kanya. At dahil sa kanyang mga napatay noon sinusundan siya ng mga senior ng kanyang mga napatay. Dahil sa ganoon na kaganapan yun ay nagdudulot ng walang katapusan na galit. At kung hindi niya sila mauubos ang kanilang sama ng loob ay maiipon lamang at nagdudulot ng walang hanggang paghihiganti. At alam din daw niya sa kanyang sarili na marami na siyang napatay na mga tao upang makamit lang niya ang kanyang magandang wakas. Ngunit kahit ang mga langgam ay gusto din na mabuhay. Dahil doon naghanda siya ng isang maliit na backup para sa kanyang sarili. Sabay tinanong ni Chu Ziyu si Meng Dai na kung sa tingin daw ba niya na mali ang kanyang nagawa na ang pagposes sa kanyang disciple na si Chu Ziyu at ginamit niya ito upang lukuhin siya, pero sa tingin niya para dito wala naman siyang nagawa na mali sa kanyang ginawa, at ang una sa lahat nakita niya sa kanyang sarili na mahalaga ang kanyang sariling buhay, at ang pangalawa, binigay niya sa kanyang disciple ang isa pang buhay sa loob ng 30 na taon dahil sa kanyang awa sa kanyang disciple. At dagdag pa ni Chu Ziyu kay Meng Dai na hayaan daw muna siya na magtanong sa kanya, na simula daw noong naging Yun Siapik senior disciple daw siya at naging Taisu Holy Son, nagawa na daw ba niya bilang si Chu Ziyu ang anumang bagay na nagbigay kaalaman sa Holy Ground, at sinamahan din daw niya siya palabas sa Holy Ground, at nakita na daw ba niya na pumatay siya ng mga inosente na mga tao. Sumagot naman sa kanya si Meng Dai habang nalulungkot na hindi daw niya alam. Pero sa kanyang isip-isip na ang karamihan daw ay tinatawag siyang Demon Chu, ngunit siya ay namuhay na katulad ng mga tao na higit pa sa mga cultivators. Tugon pa ni Chu Ziyu kay Meng Dai na handa daw siyang magtiwala sa kanya, kaya ginawa niya itong sandali na ito na sabihin sa kanya ang kanyang malaking lihim, at ngayon sabihin daw niya sa kanya ngayon kung sino ang importante sa kanyang puso ang kanya bang senior disciple or ang kasalukuyan na siya ngayon. Hindi naman nagsalita si Meng Dai sa tanong sa kanya ni Chu Ziyu pero batid niya sa kanyang kaloob-looban na mas importante sa kanyang puso ang Chu Ziyu ngayon. At napasabi na lang ito sa kanyang sarili habang wala nang sigla ang kanyang mukha na pinatay daw ng tao na ito ang kanyang senior disciple, pero bakit ganito daw ang kanyang nararamdaman dahil mas lalo pa siyang na-inlove sa kanya? O baka dahil lang ito sa kanilang magiging anak nilang dalawa? Napapaisip naman si Chu Ziyu habang kanyang tinitingnan si Meng Dai na kanyang iniisip ang kanyang magiging sagot sa kanya, na kung ano na daw ba ang ibibigay na sagot sa kanya ng kanyang master ngayon. At inaalala ni Meng Dai ang sandali na naglalambingan sila sa isa't isa at noong unang beses na minahal niya si Chu Ziyu, hindi daw niya malilimutan ang sandali na iyon. At lumipas ang ilang sandali, sa Taisu Embassy sa side hall, makikita si Chu Ziyu na kanyang pinagmamasdan si Meng Dai gamit ang isang item. At sa kanyang isip-isip na kailangan daw niyang tingnan kung ano ang gagawin ng kanyang babe master dahil masyado siyang nag-alala para sa kanya. Habang si Meng Dai naman ay kanyang iniisip ang dating Demon Chu at ang kasalukuyan na Chu Ziyu, at nasabi na lang niya na nakalimutan na daw niya ang hitsura ni Chu Ziyu, pero bakit hindi niya kayang sabihin kay Chu Ziyu na wala na siya sa kanyang sarili? Pagkatapos daw ng lahat ng mga nangyari noong nakaraan si Chu Ziyu ay importante pa rin sa kanyang puso, siya daw na si Chi Meng Dai ay masyadong nalungkot para dito, at paano daw ito nangyari na mas importante pa ang tao na yun sa kanyang buong buhay. At lumabas na nga si Meng Dai sa silid, at makikita din sa labas na nagulat si Tao Yao dahil parang malungkot daw ang kanyang master ngayon, sabay kanyang tinanong ang kanyang master na kung bakit daw ba ito umiiyak, mayroon daw bang nangyari sa kanyang senior disciple. Huwag daw siyang takutin ng kanyang master, sabi naman sa kanya ni Meng Dai na ang kanya daw senior disciple ay ayos lang. Napabuntong hininga naman si Tao Yao dahil mabuti na lang daw maayos lang ang kanyang senior. At bilin na sabi pa ni Meng Dai kay Tao Yao na kung mayroong maghahanap daw sa kanya sa susunod na araw sabihin daw niya sa kanila na siya ay nag-closed cultivation, agad naman sumang-ayon si Tao Yao sa sinabi sa kanya ni Meng Dai. At sa loob ng palas ni Meng Dai makikita ito na kanyang tinitingnan ang ibinigay sa kanya noon ni Chu Ziyu na isang bote ng Divine Rootless Water, kanya daw itong susubukan at kanyang titingnan kung ano ang tulong nito para sa kanya. At ininom na nga ni Meng Dai ang Divine Rootless sabay kanyang binalutan ng kakaunting aura ang sanggol sa kanyang tiyan. Habang si Chu Ziyu naman na tahimik lang na kanyang pinagmamasdan si Meng Dai at kanya na lang nasabi na handa daw na inumin ng babae na ito ang Rootless Divine Water na kanyang ibinigay sa kanya noon bilang regalo, parang nalagpasan na daw niya ang pader na nasa kanyang puso,
Once na ang kanyang babe master ay mapanghawakan ito, madali na lang din sa kanya na panghawakan ang isa pa niyang minamahal na si Walu Fei. At habang abala sa pag-iisip si Chu Ziyu na kung ano ang dapat niyang gawin, may bigla naman kumakatok sa kanyang pintuan, saad pa nito kay Chu Ziyu na lumabas daw muna ito sa kanyang silid, nasabi na lang ni Chu Ziyu na ang Yaosi daughter daw ay nagpunta dito sa kanyang silid. At nang lumabas na si Chu Ziyu sa kanyang silid makikita naman ang Yaosi Holy Daughter na mayroong dalang isang bagay sa kanyang kamay, nagtanong naman si Chu Ziyu sa kanya na mayroon daw bang masamang nangyari. Nagsalita naman sa kanya ang Yaosi Holy Daughter na ang kanya daw dala ngayon ay isang Guiyuan na kanyang gustong makuha, ito daw ay isang heaven grade, at dagdag pa niya na ito daw ay gawa ni Master Chi Wuhen, at dinagdagan na din daw niya ito ng iilang mga materials na kinuha niya sa kanyang sariling silid upang ito ay mas lalo pang lumago. Maaring ito ay magiging kahintulad ng isang treasure na katulad ng isang great saint. Agad naman nagpasalamat si Chu Ziyu sa ibinigay sa kanya ng Yaosi Holy Daughter, dahil nagbabalak pa naman daw sana siyang hanapin si Chi Wuhen, ngunit hindi daw niya inaasahan na nahanap na pala ito ng Yaosi Holy Daughter upang mag-forge nitong item. Nagtanong naman sa kanya ang Yaosi Holy Daughter na kung kailan daw siya libre upang samahan siya na mamasyal. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu habang nagdadalawang isip na tanggihan ang Yaosi Holy Daughter na plano pa naman daw niya sana ngayon na mag-close cultivation, ano na lang daw kaya na pagkatapos na lang niyang mag-cultivate silang dalawa mamasyal, pero sa kanyang isip-isip na gusto pa naman daw niya sana na makasama ang babae na ito ngunit pagod pa daw siya ngayon sa labis na pag-iisip sa kanyang babe master dahil sa mga nangyari sa kanila kamakailan lang. Nakangiti naman na sumang-ayon ang Yaosi Holy Daughter sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu dahil maghihintay na lang daw siya kung kailan siya matapos mag-cultivate upang makapamasyal na silang dalawa. At nang papaalis na ang Yaosi Holy Daughter na pabuntong hininga naman si Chu Ziyu dahil hindi na daw siya masyadong kaakit-akit matapos ang lahat. At sa loob ng isang silid makikita si Chu Ziyu na tahimik na nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Agad naman nag-notify sa kanya ang kanyang system, sabi pa nito na kung gusto daw ba ng host na mag-breakthrough ang kanyang sword intent, dahil siya daw na ang kanyang system ay hindi na makapaghintay para makakuha ng libre. Nainis naman si Chu Ziyu sa sinabi sa kanya ng kanyang system dahil kailan pa daw itong natutong kumuha ng libre na oras sa kanya. Sumagot naman sa kanya ang system na siya daw na isang system ay nanumpa sa kalangitan kung kaya wala siyang nakuhang libre sa kanya. At dinagdag pa ng system na kapag siya daw na kanyang system ay magsisinungaling ang cultivation daw ng host ay hindi uusad. Sinigawan naman ni Chu Ziyu ang kanyang system dahil tumigil na daw ito sa pagsalita ng walang kwenta, maghanda na daw ito dahil gusto daw niyang mag-breakthrough ang kanyang sword intent, sabay nag-notify ang kanyang system na ang pag-breakthrough daw ay nagsimula na, at dinagdag pa nito na ang kanya daw unang pag-breakthrough ay nakumpleto, ang pag-unawa ng host patungkol sa sword intent ay nadagdagan ng husto, at papalapit na sa pagpasok sa isa pang yugto. At lumipas ang 16 na oras, makikita si Chu Ziyu na seryoso lang na nag-cultivate, at nag-notify sa kanya ang kanyang system at kanyang binabati ang host dahil ang kanya daw heaven-killing sword intent ay nakumpleto ang pag-breakthrough, ang kanya daw sword intent ay naabot ang pagpasok sa isa pang yugto. Matapos ang ilang sandali namulat na ang mga mata ni Chu Ziyu at ito ay labis nga natuwa dahil pakiramdam daw niya sa kanyang kaisipan ay masyadong malinaw dahil daw ito sa pag-breakthrough ng kanyang sword intent, at lumabas na nga si Chu Ziyu sa kanyang silid at makikita naman sa labas si Mu Feiyan at si Luo Qingyu na nakaupo at kanilang hinihintay si Chu Ziyu. Sabi pa ni Luo Qingyu kay Chu Ziyu na sa wakas daw lumabas na ito sa kanyang silid. Nagsalita naman sa kanila si Chu Ziyu habang nakangiti na panahon na daw niya ngayon upang lumabas sila ni Jin-er. Ang Yaosi Holy Daughter ngayong araw, sumagot naman sa kanya si Luo Qingyu na kung hindi daw ba niya gusto ang kanyang auntie Luo na kasama para lumabas. Sabi naman sa kanila ni Chu Ziyu na ano daw ang kanilang ginagawa ditong dalawa. Ayon naman ni Mu Feiyan kay Chu Ziyu na ang kanya daw cultivation ngayon ay umakyat na rin ng mabilis patungo sa itaas. Mayroon lang daw siyang tinanong sa kanilang senior Luo upang patibayin ang kanyang sariling cultivation, at nang narinig ni Chu Ziyu ang mga sinabi sa kanya ni Mu Feiyan kanya itong sinabihan na naiintindihan na daw niya kung ano ang kanyang ginagawa dito. At mayroong inabot si Luo Qingyu kay Chu Ziyu na isang hita na karne. Tugon pa niya kay Chu Ziyu na kapag ang kanya daw cultivation ay naabot na ang isang great saint stage, kinakailangan daw nitong intindihin ang mga rules ng heaven and earth, at upang kumpirmahin ang Yongdao Palace, hanggang magkaroon ng pagbabago para maabot ang Saint King stage. Sabay isinubo ni Luo Qingyu ang hita na karne sa bibig ni Chu Ziyu,
dahil ang Saint King stage daw ay patuloy lang na pinapalakas ang Dao Palace, hanggang ang katawan at ang Dao ay handa na upang mag-breakthrough patungo sa Pseudo Emperor stage. Nagtanong naman si Chu Ziyu kay Luo Qingyu na kung ano naman daw ang ginagawa ng isang Pseudo Emperor para mag-cultivate. Ayon naman ni Luo Qingyu na ang mga Pseudo Emperor daw ay hinahanap ang pag-unawa sa kalangitan, at kung maari nilang isama ang kanilang sariling Dao sa kalangitan sila ay hahakbang patungo sa mga Emperor. Ngunit isa lang na Pseudo Emperor ang maaring makaakyat bawat era, at dalawa lang ang kanilang patutunguhan ang magtagumpay o mamatay kapag sila ay nabigo, at ang kanilang Dao ay magiging sustansya para sa bagong Emperor Dao. Nagtanong naman si Chu Ziyu kay Luo Qingyu na kung nakikipaglaban daw ba ang kanyang sister Luo para sa kanyang sariling Dao. Nalungkot naman si Luo Qingyu dahil sumuko daw siya sa kanyang pakikipaglaban at kanya nalang sinelyuhan ang kanyang sarili, dahil batid niya kung sino naman ang manalo doon. Iyon ay ang butterfly na nanggaling sa Yingyu Mountain. Ang nilalang na iyon ay masyadong malakas at pwede na rin siyang tawagin na isang invincible, at wala pang dalawang cultivators ang pwede na makalaban sa kanya, at kung nakipaglaban daw siya sa nilalang na iyon matatalo lang siya sa 10 lang niya na galaw. Napapaisip naman si Chu Ziyu dahil nagtataka daw siya na kung mayroon pa ba daw mga cultivators sa panahon ngayon ang nag-cultivate ng isang Emperor-grade godly power seed. Natawa naman si Luo Qingyu sa pinagsasabi ni Chu Ziyu dahil ngayon daw na era ay hindi na nag-exist ang Emperor Godly Power Seed, at ang butterfly na yun ay nagkaroon lang ng isang Divine Grade Godly Power Seed. Nagtanong naman si Chu Ziyu na kung paano daw na kapag ang isang tao ay sabay na nililinang ang 5 elemento at 9 na pinagmulan at pinagsanib ang mga ito. Ayon naman ni Luo Qingyu na ito daw ay matatawag na isang Divine Grade, ginagawa din ng butterfly ang sinasabi mo ngayon. Dahil sa ganoon na paraan kaya masyado siyang malakas, sabay pinisil ni Luo Qingyu ang ilong ni Chu Ziyu dahil marahil hindi daw siya maging malakas katulad ng mga halimaw na iyon. Ngunit huwag daw itong panghinaan ng loob, dahil isa din siya sa espesyal na tao sa panahon na ito, at hindi malabong maabot mo ang isang Emperor stage. Natuwa naman si Chu Ziyu sa sinabi sa kanya ni Luo Qingyu sabay kanyang hinawakan ang kamay nito dahil mayroon daw magandang eyesight ang kanyang senior Luo. Sinabi daw ba niya sa kanya ngayon na mayroon siyang katauhan ng isang emperor? Si Mufeya naman ay napanganga na lang habang namumula ang kanyang mukha na tinitingnan ng dalawa, dahil ang Holy Sun daw ay walang takot dahil gumagawa na naman ito ng galaw upang kanyang tikman ang pseudo-emperor. Makikita naman sa daliri ni Luo Qingyu na kanyang sinenyasan si Chu Ziyu na kung paano paggawin na lang nila itong ganitong bagay. Si Chu Ziyu naman ay namumula ang kanyang mukha na natulala habang kanyang tinitingnan si Luo Qingyu. Saad pa ni Luo Qingyu kay Chu Ziyu na magaling daw ang ating bida, susundan daw niya siya kung silang dalawa ay nasa lugar na yun at gagawa ng isang bagay. Namumula naman ang mukha ni Chu Ziyu nang kanyang narinig ang mga sinabi sa kanya ni Luo Qingyu at ito ay napanganga na lang. Habang pinapawisan si Chu Ziyu na hindi makasalita sa mga sinabi sa kanya ni Luo Qingyu, sa kanila naman unahan makikita ang Yao si Holy Daughter na nakatingin sa kanila sa unahan at kanyang narinig ang pinag-usapan nila Chu Ziyu at ni Luo Qingyu. At makikita sa mukha ng Yao si Holy Daughter na parabang nagselos sa kanyang nakita, at kanya na lang nasabi sa kanyang sarili na di ba sinabi sa kanya noong nakaraan na samahan siya ng Holy Sun matapos niyang mag-cultivate pero bakit siya sasama sa babae na yun? Napatingin naman si Chu Ziyu sa kanyang unahan dahil ang Yao si Holy Daughter daw ay nakatingin lang sa kanilang kinaroroonan ngayon. At agad nagpaalam si Chu Ziyu kay Luo Qingyu at kanya itong sinabihan na matulog na lang daw ito ng maaga ngayong gabi dahil mayroon pa siyang pupuntahan sa mga oras na ito. Sumang-ayon naman si Luo Qingyu sa mga sinabi sa kanya ni Chu Ziyu, saad pa niya kay Chu Ziyu na gawin daw niya ang kanyang makakaya ngayong gabi at isa pa mayroon na daw itong isang sanggol galing sa isang congenital saint constitution. Nabigla naman si Chu Ziyu sa sinabi sa kanya ni Luo Qingyu dahil pati din daw ang bagay na yon ay alam ng babae na ito, hindi daw siya makakatakas sa kanya pag nagkataon. Samantala ang Yao si Holy Daughter naman ay namumula ang kanyang mukha na kinikilig sa kanyang mga narinig dahil inaakala niya na siya ang bigyan ng anak ni Chu Ziyu ngayong gabi. Sa ilang sandali makikita ang dalawa na naglalakad sa hardin sa likod ng Taisu Embassy. At nagsalita si Chu Ziyu sa Yao si Holy Daughter na siya daw na si Chu Ziyu ay palagi siyang mayroong kahilingan. Nagtanong naman sa kanya ang Yao si Holy Daughter na kung ano naman daw ang mga kahilingan na yon. Ayon pa sa kanya ni Chu Ziyu na gusto daw niya natanggalin ang kanyang takip sa mukha dahil gusto daw niyang makita kung ano ang kanyang hitsura pag walang takip sa mukha. Namumula naman ang mukha ng Yao si Holy Daughter dahil ang Yao si rules daw nila ay hindi madaling kunin itong takip niya sa mukha.
at ipapakita lang daw niya ang kanyang mukha na walang takip sa isang tao na kanyang mapapangasawa. Napabuntong hininga naman si Chu Ziyu sa kanyang nalaman at sabay sabi na kalimutan na lang daw nila iyon. Nagtanong naman ang Yao Si Holy Daughter na bakit naman daw hindi na niya gustong alisin niya ang kanyang takip sa mukha. Nagtataka naman si Chu Ziyu na kung ano daw ba ang kanyang ibig sabihin sa kanya ngayon. Malumanay naman na sinabihan ng Yao Si Holy Daughter si Chu Ziyu na kung bakit daw siya tumatanggi na hawakan ang kanyang katawan, dahil ba ito sa marami na siyang mga babae ang nakapalibot sa kanya. Tumugon naman sa kanya si Chu Ziyu na ang pangunahin lang naman daw na dahilan kung bakit ganoon dahil ang mga babae nga nang galing sa Yao Si Holy Ground ay masyadong banal, kaya hindi siya nang ahas na dungisan siya at pinipigilan lang niya ang pagiging malandi kapag kasama niya siya. Hindi naman nakasalita ang Yao Si Holy Daughter sa sinabi sa kanya bagkus mas lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso kapag kasama niya ang manyakol nating bida. At nagtanong si Chu Ziyu sa Yao Si Holy Daughter na kung gusto daw ba niya na pumunta silang dalawa doon sa Jushi Tower. Upang mabuksan daw ang kanyang mga mata at ma-develop na rin ang kanyang sarili, sumagot naman sa ating bida ang Yao Si Holy Daughter na ayos lang naman daw sa kanya na pumunta sila doon sa Jushi Tower, pero bago daw ang lahat kailangan daw muna niyang palitan ang kanyang damit bago sila pumunta doon. Sumang-ayon naman si Chu Ziyu sa tugon sa kanya ng Yao Si Holy Daughter at hihintayin na lang daw niya siya sa labas ng kanyang pinto. At habang hinihintay ni Chu Ziyu ang Yao Si Holy Daughter napadaan naman si Ye Hongyu sa kanyang kinaroroonan at kanyang nakita si Chu Ziyu, at sabi pa niya kay Chu Ziyu na sa wakas daw lumabas na ang kanyang brother Chu, at gusto din niyang sabihin sa kanyang brother Chu na ang mga divine spiritual stones ay hindi pa nila nahanap, pero huwag na daw itong mag-alala dahil babayaran na lang niya siya sa mga nawala sa kanya. Agad naman hinawakan ni Chu Ziyu ang balikat ni Ye Hongyu na maiyak-iyak na humihingi ng patawad sa kanya. At sabi niya sa kanya na hindi na daw niya siya kailangan na bayaran para doon, dahil kikita pa naman daw sila ng ganoon sa susunod. Sumagot naman sa kanya si Ye Hongyu na kung ano daw ang gustong ipapagawa sa kanya ng kanyang brother Chu ay taos puso niya itong susundin. Pero tama mayroon daw siyang importante na dapat sabihin ngayon sa kanyang brother Chu dahil tila daw ang Yao Guang Holy Son ay hinahabol ang Yao Si Holy Daughter at ito ay pumunta dito sa Shangjing City, at hindi pa doon. Narinig din niya sa mga chismis na ang Yao Guang Holy Son na yun ay kanyang nahanap ang Dao Secret Technique doon sa Center State sa Chihuang Mountain. Natuwa naman si Chu Ziyu sa kanyang nalaman na balita, dahil kakahanap lang daw niya ng isang jade na kaugnay sa Dao Secret Technique kamakailan lang, ito daw ba ay kapakipakinabang sa Dao Secret Technique. Ngunit nahinto ang kanilang pag-uusap dalawa dahil tinawag ng Yao Si Holy Daughter si Chu Ziyu, tugon pa niya kay Chu Ziyu na pumunta na daw sila doon. Nagtanong naman si Ye Hongyu kay Chu Ziyu na ang babae daw ba na ito, pero hindi pa natapos magsalita si Ye Hongyu ay agad nang pinakilala sa kanya ang Yao Si Holy Daughter, dahil ang babae daw na ito ay si Miss Yao Feng ang kanyang matagal na kaibigan, at dagdag pa ni Chu Ziyu kay Ye Hongyu na kung gusto daw ba nito na pumunta doon sa Jushi Tower ay pwede naman siyang sumabay sa kanilang dalawa. Agad naman tumanggi si Ye Hongyu sa alok sa kanya ni Chu Ziyu dahil ang gabi daw na ito ay kasiyahan nilang dalawa at baka maabala pa daw niya silang dalawa. At nang papaalis na sila Chu Ziyu nasabi na lang ni Ye Hongyu sa kanyang sarili habang tinitingnan ng dalawa na ang panglasa daw nitong kanyang brother Chu ay iba-iba, dahil para lang daw itong naglalaro ng iba-ibang mga babae, pero hindi na daw yun nakapagtataka sa kanyang brother Chu. At dako naman tayo sa Jushi Tower makikita dito ang mga maraming tao upang magsaya. At makikita din dito sa loob ang mga babae na sumasayaw, at nandito din si Chu Ziyu at ang Yao Si Holy Daughter sa isang lamesa na nag-uusap, habang sa kabilang lamesa naman makikita dito ang dalawang lalaki at babae na nagpapasarap sa kanilang buhay. Nagtanong naman si Chu Ziyu sa Yao Si Holy Daughter na kung nagustuhan daw ba niya dito sa lugar. Ang Yao Si Holy Daughter naman ay tahimik lang na kanyang nilagyan ang kani-kanilang baso ng tsaa. Tugon pa ni Chu Ziyu sa Yao Si Holy Daughter na lumapit daw ito sa kanya at maupo na katabi siya. Ang Yao Si Holy Daughter naman ay namumula ang kanyang mukha na nagdadalawang isip sa gustong ipagawa sa kanya ng ating manyakol na bida. At sa ilang sandali makikita si Chu Ziyu na nakaakbay na sa balikat ng Yao Si Holy Daughter na para bang magkasintahan na silang dalawa, habang ang Yao Si Holy Daughter naman ay nahihiya sa kanyang ginawa dahil first time daw niya na mayroong nakaakbay sa kanya na isang lalaki. At nagtanong ang manyakol nating bida sa Yao Si Holy Daughter na kung marunong daw ba itong sumayaw. Sumagot naman sa kanya ang Yao Si Holy Daughter na marunong daw siya pero kakaunti lang.
At isa pa hindi din siya magaling sumayaw, sabi pa ni Chu Ziyu sa kanya na tingnan daw niya ang mga babae na sumasayaw doon. Ganoon din daw ba siya kahusay sumayaw sa kanila, sabay dahan-dahan na hinawakan ni Chu Ziyu ang kamay ng Yao Si Holy Daughter. At tanong pa niya sa Yao Si Holy Daughter na kung bakit daw ang kanyang heartbeat ay mabilis ang pagtibok. Hindi naman nakasalita ang Yao Si Holy Daughter sa tanong sa kanya ng ating manyakol na bida at kanya nalang hinawakan ang kanyang malaking pakwan. Sa isip-isip naman ni Chu Ziyu na alam daw niya na itong babae na ito ay hindi pa nakahawak ng kamay ng isang lalaki, tama daw ang kanyang napuntahan na lugar ngayon, dahil kinakailangan na pag-aralan ng Yao Si Holy Daughter ang ganitong uri ng mga kaalaman. At itinuro ni Chu Ziyu ang isang lamesa sa kanilang unahan, tingnan daw yon ng Yao Si Holy Daughter kung ano ang kanilang ginagawa doon, ngunit nang pagtingin ng Yao Si Holy Daughter ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil nakita niya ang babae at lalaki na nagtikiman sa kani-kanilang mga katawan. Masyado naman pinapawisan ng Yao Si Holy Daughter sa mga kaganapan sa lugar na kanyang napuntahan, habang ang ating manyakol na bida naman ay natuwa sa reaksyon ng Yao Si Holy Daughter sa kanyang mga nakita. At makikita na tinitingnan ni Chu Ziyu ang namumula na mukha ng Yao Si Holy Daughter at kanya itong sinabihan na kung ayos lang daw ba ang kanyang ginawa sa kanya ngayon. Hindi naman nagsalita ang Yao Si Holy Daughter sa sinabi sa kanya ni Chu Ziyu, dahil pala mayroon na naman dinukot ang ating manyakol na bida sa ibabang parte sa katawan ng Yao Si Holy Daughter at makikita ito na bahagyang napaungol sa ginawa sa kanya ng ating manyakol na bida, at sambit pa ni Chu Ziyu sa kanya na huminahon lang daw ito at mag-relax dahil siya na ang bahala sa lahat, at matapos ang kanilang ginagawa sa loob makikita silang dalawa na papaalis na sa loob ng Jushi Tower.